Magandang umaga po sa inyo lahat. Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo ni Marcos. Ito ang ating pong ika-63 na yugto ng ating pong long journey. Bago ko nga pala gawin, meron na rin po ng text, nakalimutan kong i-announce kanina. May men's training nga pala mamaya. Alas 2. Sorry po at paalala ng aking magiging co-pastor. Alam nyo, kailangan ko talagang tagapagpaalala eh. Malungkot po tayo mga Pilipino na meron tayong isang kababayan na si Mary Jane Veloso na nalalapit na ang kanya pong parusang kamatayan. Igagawad sa kanya ng korte ng Indonesia, isang firing squad. Ito ay sa kadahilan siya ay nakasuhan ng tinatawag na drug trafficking. So ayon sa mga pamilya ng mga Veloso, iniklaim nila na inosente daw po ang kanilang mahal sa buhay at siya biktima lamang ng kanyang recruiter na sikretong naglagay ng 2.6 kilogram na heroin doon sa kanyang maleta, no, na hiniram doon sa Malaysia. At dahil ito pong ayon sa kanilang sinasabi, ito daw pong si Veloso ay pinangakuhan ng trabaho sa Malaysia, pero pagdating sa Malaysia, sabi, sa Indonesia. At nung siya pumunta na ng Indonesia, ilagay yung ano na yun ang claim, ano? So, we really don't know what happened, ano? Kung ito pang si Veloso, alam niya na meron siyang daladalang drugs, o inosente siya, di niya alam na meron siyang daladala at ito inilagay lang. We really don't know. But one thing is sure, as far as the Indonesian court is concerned, she is found guilty and is facing a death penalty. No? Sapagkat may nakitang drugs mismo sa kanyang suitcase. The authorities found drugs in her suitcase at ito po ang batayan ng kanilang paghatol. No? Whether ito'y inilagay o ito ay inilagay lang sa kanya, o ito'y alam niya, yun ang pinagbabatayan, may ebidensya. At mula roon, gumawa ng paghatol itong korte sa Indonesia. But speaking of evidence, in the judgment court, yung pong korte na pinakamataas sa mga Hudyo, yan ang Sanhedrin, at ang Roman court sa pangunguna ni Pilato, ay walang material evidence laban sa Panginoong Jesucristo noong oras na yon. Ang meron lang ay paratang, no? Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay sinentensyahan ng kamatayan. And this is the worst injustice that ever happened in history, no? In the history of mankind. Pero nais nating tingnan ito, mga kapatid, sa pananaw at sa sovereignty ng Diyos. God is sovereign. Ang Diyos sa kanyang nakapangyariang kalooban ang nagplano maging ng pinakamadilim na pangyayaring ito upang tuparin ang dakilang kaligtasan na maaaring maranasan ng isang makasalanan tulad mo at tulad ko. The worst injustice that sinful man has ever shown became instrumental for the satisfaction of the justice that God has demanded for the salvations of sinners. Napakatindi, di ba? Ang pinakamasahol na kawalan ng katarungan na ginawa ng tao ay ginamit ng Diyos upang bigyan ng kasiyahan ang hinihinging katarungan ng Diyos upang kanyang iligtas ang mga makasalanan. And this is inscrutable. Mahirap ito maintindihan. Ito'y puno ng hiwaga, ngunit kamangha-mangha at maluwalhati. Nakita natin noong nakaraang linggo, inamin ni Jesus sa harapan ni Pilato na siya ay hari. Of course, hindi hari ng mga Hudyo, hindi hari ng mga Romano, kundi hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ngunit, ang mga punong pare at si Pilato mismo at ang mga tao na napakarami ng oras na yon, wala silang mata para makita niya na siya nga ang totoong hari.
Ito magandang punto na dapat babalik-balikan natin. Narito ang isang totoong hari sa harapan ng napakaraming tao, pero wala silang mata para makita siya na siya ang totoong hari. Sapagkat, ulitin ko lang yan, ang pagiging hari ni Jesus ay nakikita at nauunawaan lamang ng mga taong binigyan ng pagkakas. At dito mga kapatid, nung ibinigay na ni Pilato si Jesus sa mga sundalong Romano, no? Siya'y patuloy na tinatanggihan. He was rejected. And the focus of rejection is the claim that Jesus is the King. Yan ang focus nila. Hari ka? Hari ka talaga ba naman? Nandoon ang kanilang rejection. Patuloy silang lumalaban. Patuloy nilang inaalipusta ang Panginoon dahil siya mismo ay nagkiklaim na siyang hari. At ang rejection na ito ay pinahahayag sa pamamagitan ng mga insulto, sa pamamagitan ng mga panlilibak, no? At maaaring pananakit. Meron pa nga dito, kumuha ng isang tambo na kahoy at pinalo sa kanyang ulo. And eventually, ipinakita ang rejection na ito sa pagpako sa krus. But I want you to remember this, brethren. The crucified King was still the King. Hindi siya tinanggap ng mga tao. Hindi siya tinanggap ng mga otoridad bilang hari. Patuloy na nilalabanan hanggang siya ay mamatay. Pero anuman ang kanyang karanasan, sa pinakamadilim na karanasan ito, hindi nawala ang pagiging hari. Hindi siya naialis sa kanyang trono. He was never dethroned. For no one and no principalities can ever dethrone him as king. At yung katotohanan yan, dapat nating mapansin, mga kapatid. Maging dito sa punto ng ating Panginoong Jesucristo ay nakararanas ng matinding pagdurusa. At ipapakita ko sa mga susunod na ilang minuto na ang mensaheng ito. The rejected king was still the King. The rejected King is still the King. Tatlong bagay po. First, the mockery of the King. Number two, the majesty of the King. The murder of the King. Now, we have to remember na ang Panginoong Jesucristo ngayon ay nasa daan na, patungo sa Jerusalem. No? Patungo na doon sa Golgotha. Doon siya sa daan. Patungo sa Golgotha. Pero bago pa mangyari ito, nung ang Panginoong Jesucristo ay patungo pa lang ng Jerusalem, if you remember that, pinalik na nga, napag-aralan natin yan sa Mark chapter 10, na patungo pa lang, papasok pa lang si Jesus sa Jerusalem, mula doon sa Galilean ministry niya, magkatapos na maraming panahon na siya nagministeryo sa Galilea, patungo na siya ng Jerusalem. Doon na yung huling yugto ng kanyang ministeryo. No? Nagkaroon na ng prediction, o sinabi na ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad kung anong pagtrato ang tatanggapin niya pagdating niya sa Jerusalem. Tingnan natin saglit sa Mark chapter 10. Binanggit ni Jesus Christ yan. Mark chapter 10, yung pagtrato na gagawin sa kanya roon. Sabi rito, Mark chapter 10, verses 33 to 34. Verse 32, sila'y nasa daang paakyat sa Jerusalem, at nauna sa kanila si Jesus, sila'y namangha, at ang mga sumunod, at ang mga sumunod ay natakot. Muli niyang ibinukod ang 12, at sinimulang isalaysay sa kanila ang mga bagay na mangyayari sa kanya. Verse 33, na sinasabi, tingnan ninyo, umaahon tayo patungo sa Jerusalem, at ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pare at mga iskriba, siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Verse 34, siya'y kanilang tutuyain, duduraan, siya'y hahampasin at papatayin. Pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Yan ang sinabi ng Panginoon Jesucristo. Papasok pa lang sila, paakyat pa lang sila sa Jerusalem, sa kanyang mga alagad. At nais ko ipakita na yung eksaktong sinabi ni Jesus, ang eksaktong nangyari sa kanya. The prediction is fulfilled with precision.
No? At doon, pinakita rito sa binasa natin, kanina ni Kuya Ray sa atin, na yung brutal na karanasan ng Panginoon sa kamay ng mga makasalanang tao ng panahong yon na tulad natin. At ang mga sundalo, dinala nila si Jesus mula doon sa palasyo ni Pilato, at nung sila ay nasa daan, tinawag pa nila ang ilang mga pulutong, sabi rito, batalyon ng mga sundalo pa para to join with them in making fun with the convicted Jesus. Ang gawin nila, paglalaroan nila si Jesus. At dito, papasok agad sa atin ang kaisipan na bahagi na ng buhay ng mga Roman soldiers noong unang panahon, ang ginagawa nilang they make fun of the convicted criminal. No? Bahagi na yan ng buhay nila. Yan po'y pinatutunayan ng kasaysayan. At napapanood natin sa mga pelikula, yung mga gladiators, di ba? Yung mga gladiators, kung papaanong malaking arena, malaking coliseum, naroon sa harapin nila ang mga gladiators, mga alipin yan, na naglalaban hanggang kamatayan. Nagpapatayan at ang mga tao ay masaya sila sa kanilang ginagawa. Kung ito'y gawain na ng mga Romans, at isang panuuri na nila noong unang panahon, ito'y entertainment sa kanila, gano'n pa kaya sa mga soldiers? And therefore, we can say that to make fun to a convicted person during those days, hindi lang natural, maaaring legal pa sa kanila. And then, tingnan natin kung paano ipinakita yung mockery. First of all, makikita natin dito the map of coronation. The map coronation as a king. So dito, anong nangyari? Sa verse 17, sinasabi na si Jesus daw ay dinamitan ng isang, a regal dress. Ano yung dress na yan? Binigyan siya ng isang damit na kulay ube. No? Siya'y dinamitan ng kulay ube. Kulay ube, alam niyo po, yung pong damit ng kulay ube, ito po ay damit ng mga membro ng royal family noong unang panahon. At noong unang panahon, mga kapatid, bihira ang nakapagsusuot yan. At sabi nga nila, the dye was hard to manufacture. Yung pong paglalagay lang ng kulay sa damit, ay napakahirap na noong unang panahon. Ayon sa mga dalubhasa, yung pong ginagamit lang na pagkukulay sa damit ng isang sumusuot dito ng mga member ng royal family, extracted from an extremely rare type of shellfish. So, ibig sabihin, hindi basta-basta ang pinagkukuha ng pangkulay lang. Bihira nakakasunod yan. Ang nakapagsusuot lang yan ay mga royal people, mga royal family. No? Now, ang paglalagay ng damit, dito ay makikita natin ay pagpapakita ng kanilang mockery. So, hindi natin alam paano nakakuha ng damit itong mga soldiers na ito ng kulay ube. Maaring hindi naman yan talaga yung damit na sinusuot ng mga member ng royal family ng panahon na yan, pero maaaring kinulayan lang nila or what, pero ito'y para ipakita ang kanilang mockery. No? Ikaw ay member ng royal blood or royal family, ikaw ay king, dapat magsuot ka ng damit as symbol of royalty. Pero hindi lang yan, kulang yan. Kasi kung ikaw talaga ay hari, dapat meron kang symbol of majesty or greatness. Dapat meron kang tinik. Meron kang corona. At sabi, kumuha sila ng tinik na kanilang itinirintas at ito ay nilagay nila sa ulo ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi pa sapat yun. Sapagkat ang isang hari o member ng isang royal family ay hindi lamang dapat nagsusuot ng damit na kulay ube bilang sagisag ng kanyang pagiging hari, at merong corona na sagisag ng kanyang pagiging dakila, kundi meron din dapat siyang meron siyang scepter, meron siyang tungkod na sagisag ng kanyang kapangyarihan at otoridad. Kaya anong ginawa nila rito? No? At pagkatapos,
Verse 19, kumuha sila ng tungkod. At alam nyo, hindi masyadong naging detalye ang pagpapakita sa atin dito ni Marcos, no? Pero sa Matthew chapter 27, sa account ni Matthew, ito po mababasa natin. Matthew 27, 28 to 29. At siya'y kanilang hinubaran, dinamitan ng isang balabal na pulang-pula, sila'y gumawa ng isang koronang tinik, ipinatok ito sa kanyang ulo, inilagay sa kanyang kanang kamay niya ang isang tambo. At lumuhod sila sa harapan niya, at siya'y kanilang nilibak na nagsasabi, mabuhay, hari ng mga Hudyo. So here, the picture is complete. Kompleto na. Hari ka pala. Ito ang sagisag na meron ka. Meron kang damit, the symbol of royalty. Meron kang corona. Tinik nga lang, a symbol of what? Majesty or greatness. Meron kang scepter o tungkod, a symbol of power and power. The map coronation as a king. And secondly, the map homage as a king. The map homage as a king. They did it verbally. No? Kanilang binate. Sila'y nagpugay sa hari. No? As sabi sa talatang 18, and they began to call him, Hail to the King of the Jews! Ang pagbating ito ay hindi para kilalanin na siya ay totoong hari. Hindi ito pagbati para siya ay parangalan bilang totoong hari, kundi ito isang insulto. Para bang sinasabi nila sa kay Jesus, ikaw ang hari namin. Bakit ikaw ay walang magawa sa sarili mo? You seem hopeless and helpless and weak. How come? You are a king. That's a verbal abuse. But they didn't physically do. In verse 19, sabi yung tungkod na tambo na kanilang ibinigay kay Jesus na siyang simbolo ng kanyang authority, wala namang silbi pala yan. Halika na, akin na yung authority mo, hindi mo magamit. Ipinamamalong nila ito sa kanyang ulo. So here, we have the highest kind of mockery sinful man could ever do. Imagine that sin. I don't know about you, pero when I read this, ini-imagine ko sa aking isip ang eksenang ito ng Panginoong Kristo. Isang eksena na naglalarawan ng isang taong naliligo ng dugo. Ang kanyang katawan at lumantad ang mga laman sa loob ng kanyang balat. Ang kanyang mukha, iba-iba ang kulay dahil sa mga suntok at bugbog na tinanggap. Ang kanyang mata, halos nakapikit na dahil sa pamamaga, hindi lamang dahil siya walang tulog ng magdamag, kundi marahil sa mga tama na mga suntok at buntal sa kanya. Ang kanyang itsura'y nakakahiya sapagkat siya'y hinubaran at na-expose maging ang masiserang bahagi ng kanya. And furthermore, as I imagine this, brethren, naisip ko rin na maaaring ang oras na yun ay mabaho na ang Panginoong Kristo. Bakit? Sapagkat puno ng dugo na lumalabas sa kanyang katawan at hindi lang yung puno ng dura ng mga tao sa kanya. He was drenched with sputum. But let me say this, that even in the hour of humiliation, he was reigning as king. He is king. Siya isang hari. Merong otoridad na utusan ng mga anghel ng langit. Hindi lang para pigilan ng mga taong ito na gumagawa ng paglapastangan sa kanya, kundi para sila'y patayin lahat. Pero siya'y nanatili na isang hari na nagpakita ng kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan. He chose to have a majestic silence. A majestic silence. Siya'y tahimik at hindi kumikibo. At yun ang siyang katuparan ng sinabi ni Propeta Isaiah. Kasi tulad ng isang kordero na hinihila patungo sa katayan, ngunit hindi man lamang bumuka ang kanyang bibig.
Napakaganda. Napakatindi ng larawan na ipinakita rito ng ating Panginoon. Secondly, the majesty of the King. Now, 6 times in this chapter, chapter 15, tinawag siyang hari. Verse 2, verse 9, verse 18, verse 26, verse 32. And most of the time, yung pagbanggit ng pagiging hari niya ay ginamit hindi para kilalanin talaga siya na hari, kundi para insultuhin siya. But in reality, as I said, he is the king. And Paul, reflecting upon this scene, nire-reflect ni Pablo itong pangyayaring ito, sa kanyang sarili at sa kanyang pagsasalita kay Timoteo. Ito yung kanyang sinabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 13 to 15. Sabi niya ni Pablo, 1 Timothy chapter 6, verse 13 to 15. Sa harapan ng Diyos, nagbigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpapatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato. Inatasan kita na ingatan mong walang dungis na walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang ipinahahayag sa takdang panahon na siya'y mapalad at tanging makapangyarihan ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang reflection ni Paul doon ang Panginoong Jesucristo ay humaharap sa harapan ni Pilato. Sa kabila nung siya'y walang kibo, sa kabila siya'y hinahatulan. Ang sabi ni Pablo, siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, there's something which is so admirable in Jesus as King, who is in control of every moment. Meron pong gusto kong ipakita sa inyo bilang hari, si Jesus, na siya may control ng bawat pangyayari, bawat detalye, bawat sitwasyon, mabuti man o masama, ordinary man o extraordinary man. Meron akong gusto ipakita sa inyo na dito ay pinerform ni Christ in the midst of the suffering as a king. Una-una, makikita natin dito, I call it the reign of grace. The reign of grace. At this stage, habang si Jesus ay naglalakad patungo sa Golgotha, na tinatawag nila yung daan na yan, as popularly known as Via Dolorosa sa Latin Vulgate. At syempre sa sobrang hirap, sobrang panghihina, buong magdamag na walang tulog, at dami ng mga tinanggap na parusa sa kanyang katawan, ang Panginoong Jesucristo ay hinang-hinana sa oras na ito. At wala siyang kain. At marami nang lumabas na dugo. At hindi niya nakayang buhatin pa ang krus. At merong isang tao na ang pangalan ay si Simon of Cyrene, o Simon ng Cyrene, na maaaring umuosyoso lang, o maaaring nakatambay lang habang nakikita ang pangyayaring ito, at biglang hinatak ng isa sa mga Roman soldier para siya ang pumasan. Hindi siya nakapalat, the Roman soldier yon. Siya ang pumasan nung krus ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, siya ay Simon of Cyrene. Yung pong Cyrene, ito po ay lugar. At ito po ay lugar sa North Africa. Na sa ating panahon, ito ay ang Libya. Na lugar ni Gaddafi. It was a region, according to the historian Josephus, it was a region with a sizable Jewish population during the time. Napakadami daw mga Hudyo na nakatira sa lugar ng Cyrene o Cyrene. Na yan ang Libya sa ating panahon ngayon. Pero gusto ko pasinin natin dito, nung sinabi rito ni Marcos na mayroong isang tao na hinata ang mga Roman soldier para pumasan ng krus ni Kristo, ang pangalan ay si Simon of Cyrene, meron siya sumunod na sinabi. Sila, at ang kanya, ano sabi doon? Simon the Cyrene, ang sunod na salita, meron siyang mga anak, na ang pangalan ay si Alexander at si Rufus. Yun po ay mababasa natin dito sa talatang, yan, Simon at Cyrene, verse 21, pinilit nila
ang isang nagdaraang si Simon at taga Cirene na ama, sabi rito, ni Alejandro at ni Rufo na nanggaling sa bukid upang pasalin niya ang krus ni Jesus. Na bakit si Simon ay naroon ng oras na yon, samantalang siya ay taga North Africa? Marami pong haka-haka ang mga scholars, pero ang isang pinakamalapit dito ay dahil Passover, no? May Passover na piyesta noong panahon na yun, at maaaring ang siya ay nag-travel from their place to Jerusalem to celebrate with the Jews, yung tinatawag nilang Passover feast. So maaaring yun ang dahilan. Pero bakit binanggit ni Mark yung pangalang Alexander at Rufus o Alejandro at Rufus? Anong kahalagahan nun? Bakit kinakailangan niyang banggitin na ang taong ito ang ama ni Alexander at ni Rufus? Parang ganito po yan eh. Alam niyo po, si Marcos ay ang original pong recipient ng Book of Mark ay ang mga taga-Roma. Sinulat ni Marcos ito para sa Roman Church. At parang ganito, halimbawa lang, meron ako sasabihin sa inyo pangalan na hindi nyo kilala, pero yung mga anak niya, kilala nyo. Halimbawa, ang pangalan halimbawa ay kunyari lang si Dennis, hindi nyo kilala. Kunyari lang. Mga man, hindi naman mahirap siyang makilala. Pagkat tulad siya, nangyayari na may catering service. Kunyari lang, hindi natin kilala si Dennis. No? Pero sinabi ko, alam nyo, mayroon ako nakilala, siya si Dennis Tablante. Ama. Ito ang kilala nyo. Kunyari lang, ang kilala nyo ay si Paulo at saka si Elia. Ama ni Paulo at ni Elia. Magkakaroon agad ng koneksyon, di ba? Makikita nyo kagad yung connection. Okay, hindi namin kilala, pero kilala namin ang kanyang mga anak. So bakit binanggit ni Marcos ito sa kanyang sulat? No? Na ama ni Alejandro at ni Rufus, sapagkat magkakaroon ng identification, magkakaroon ng koneksyon sa mga babasa sa kanya kung sino yung tao yan. At ayon sa mga dalubhasa, no? At nag-aral ng gusto sa pangyayaring ito, most probably, itong si Simon ay nakakilala sa Panginoon sa Kristo habang naging saksi siya sa mga pagdurusa nito doon sa Golgotha. Sapagkat pasan-pasan niya yung krus at nakita niya pagdating doon sa lugar ng mga bungo kung ano yung ginawa sa kanya, nasaksihan niya yung mga salitang lumabas sa Panginoon sa Kristo, at lahat ng yan ay maaaring ginamit upang siya ay magkaroon ng pagkaunawa sa kung sino talaga si Jesus. Kaya nga, nung siya bumalik sa kanilang lugar sa Cirene, ay naipangaral niya ang mabuting balita sa kanyang pamilya at sa mga tao roon. At maaaring naitayo ang iglesia. At ito'y pinatutunayan ni Lucas sa kanyang sulat sa mga gawa. Sa Acts chapter 11 verse 20 at sa Acts chapter 13 verse 1, binanggit doon na merong mga strong churches and leaders from Cyrene. At in Romans chapter 16 verse 13, ang matindi, may binati si Pablo noon na ang pangalan ng lalaki ay Rufus. Binati niya, sabi niya, binabati ko si Rufus at ang kanyang ina, miyembro ng iglesia sa Roma. Anong pagsama-samahin natin ang mga impormasyong ito, makikita natin na may nangyari nung paghatak kay Simon the Cyrene, no? Na ito ang naging daan, maari nakilala niya ang Panginoon at siya nangaral sa kanyang pamilya sa Cyrene at naitayo ang mga iglesia roon at ang kanyang mga anak, tulad ni Alexander at ni Rufus, ay naging miyembro para ng ibang mga iglesia at kasama doon sa iglesia sa Rome. Sabi nga ni John MacArthur sa kanyang commentary, this event is a strange providence, and I'd rather call it the reign of grace. In the face of wickedness, in the face of the weakest hour, Jesus began His reign, the reign of grace in one man, in one home, in one family. Kita niyo mga kapatid?
Si Jesus sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang kanyang pagiging hari ay nakikita at gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang nakikita ng karamihan ay isang taong hopeless, helpless, weak. Pero sa providensya ng Diyos, ang kanyang hopelessness at helplessness ay ginamit upang ang kanyang biyaya ay malanta at maging mananampalataya ang isang tao na magdadala ng salita niya doon sa kanilang lugar sa Siluya, isang pamilya at naging miyembro ng iglesia. Secondly, the reign of grace, and secondly, the restraint. Verse 23, habang si Jesus ay naglalakad, sa talatang 23, hindi niya na halos kaya ang kanyang katawan at siya binigyan nila ng alak na hinaluan ng mira, ngunit hindi niya tinanggap iyon. So Jesus was offered with wine mixed with myrrh. At ayon sa mga commentaries, this was intended as primitive painkiller. Ito daw po'y ginagamit, no? Para mawala yung pain na nararamdaman ng isang tao. Ginagamit daw po ito noong unang panahon, maging yung mga pinapako sa krus, pinaiinom ng alak para hindi niya masyadong maramdaman yung sakit na ipapataw parusa sa kanya. Para bang ito yung mga diba yung mga pinupugutan ng ulo sa Saudi, sinasabi nila, diba? Totoo ba yan? May mga nagpunta na sa Saudi, pagka daw pupugutan ng ulo, yung tao yata nila, ini-injection na ng parang pampakalma. Kaya sunod na lang siya ng sunod kahit saan siya pumunta. No? So parang wala nang paglaban pa. No? So ito ang nangyari. Pero tinanggapan ng Panginoon? Sabi niya, He refused it. Kanyang tinanggihan ang painkiller. Kanyang tinanggihan ang narcotic na ito. Because as the substitute, bilang isang tagapamagitan, bilang isang kahalili at tagapagdala ng kasalanan, dapat niyang tanggapin sa kanyang buong katawan ang buong galit ng Diyos nang walang halong artificial na pamamaraan para hindi maranasan ang sakit. He restrained himself. Narito ang isang pagkakataon, mapapasan man lang ang sakit. Pero he restrained himself. Malaking aral ito sa atin, mga kapatid. Ang Panginoon Kristo bilang hari ay nagpakita ng kanyang kontrol sa sarili. Madalas ang pagtingin natin sa isang hari, ang salita ng hari hindi nababali. Ang kanyang salita ay dapat matupad, makapangyarihan, kanyang-kaya gawin kung anong gusto niyang gawin sa sino man. Pero ang isang totoong hari ay mayroon ding kakayanang kontrolin ang kanyang sarili. Yun ang hari. At ito, isang example sa atin si Jesus Christ. Na sa panahon ng iba't ibang mga kapighatian na maaaring maranasan natin. Ano ang attitude natin dito? Meron ba tayong pag-control sa ating sarili? Kaya ba natin kontrolin ang sarili natin na magsalita ng hindi maganda, mag-isip ng hindi maganda, gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa, maging sa panahon na tayo nakatatanggap ng mga salitang hindi magaganda? Tanungin mo yung sarili, bilang Kristiyano, nakikita ba ang pagiging hari ni Jesus sa iyo sa pamamagitan ng pagkontrol mo sa sarili mo? Pagkontrol mo sa bibig mo, pagkontrol mo sa kamay mo, pagkontrol mo sa sarili mo para hindi ka mahulog sa kasalanan. Yan ang totoong matatag. Yan ang totoong malakas. Ang isang taong merong kakayanang kumontrol sa kanyang sarili. Siya ang isang totoong malakas at matatag. Sana yan din ang makita sa atin, mga kapatid. Sapagkat mas madali tayong mag-react, magsalita ng hindi maganda, gumawa ng hindi maganda laban sa ating kapwa. At sinasabi natin sa pamamagitan ng tayo malakas. Pero pag ito, ikaw ay mahina. Sapagkat ang totoong malakas sa isang taong sinusupi niya ng kanyang sarili. Yan ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. He restrained himself. And last but not the least, the murder of the king. The actual murder of King Jesus is summed in a sentence of 4 words. And they crucified. And they
Alam niyo po, ang pagpako sa krus ay inimbento ng mga Persians between 300 to 400 BC. Ito ang isang pinakamasakit na torture na ang intensyon, actually, ay para pahirapan ng matagal ang isang taong may kasalanan. The intention is to prolong the agony of a guilty person. In fact, yung po salitang, narinig nyo na sa English, diba? Excruciating. Narinig nyo na. Yung po salitang yan ay galing sa salitang crucifixion. Excruciating, di ba? Pag ginagamit ng excruciating pain. That very word is from the word crucifixion. This terrible punishment was reserved for slaves, for gross criminals, for robbers, terrorists. Ang isang hindi lang pwedeng ipako noong araw sa krus ay mga Roman citizens. Pero ang tanong, bakit krus? Bakit si Jesus ay kinakailangan maghirap at mamatay sa krus? Pwede naman sigurong gilitan na lang ang kanyang lalamunan. Pwede naman siguro saksakin na lang siya ng mataalas na bagay tulad ng sword at mamatay siya. Bakit kinakailangan ng krus? Bakit yun ang paraan? Christ must be crucified because His condemnation had to be a violent death. Hindi siya dapat mamatay sa pamamagitan ng karamdaman. Hindi siya dapat mamatay sa pamamagitan ng katandaan. Hindi siya pwedeng mamatay sa mga simpleng pamamaraan ng kamatayan. Kinakailangan niyang mamatay ng isang violent death sapagkat siya ay antitype, siya ang tipo ng mga sakripisyo na ginagawa sa lumang tipan na kung saan ang mga kordero, ang mga toro ay hinihila patungo sa katayan at pagkatapos ito ay papatayin, aalasin ang kanyang dugo at ihahandog sa altar. Ang tipong yan, ang kinakailangang mangyari sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At kinakailangan niyang pagdaanan ng isang marahas na pamamaraan ng pamatay. At yun nga niya. Mga kapatid, nais mo sabihin, kung ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay totoong mananampalataya, darating ka sa katapusan ng iyong buhay. Kung kailan, di ko alam. Kung kailan mangyayari ang termination point nating lahat. Maaaring may mauna sa atin, maaaring meron malapit na, maaaring merong matagal pa. Well, gusto ko magkasama-sama pa rin tayo ng matagal, pero hindi natin alam ang buhay. Pero kung ikaw ay totoong Kristiyano, nais ko sabihin sa iyo, kahit na ikaw ay dumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala kang katatakin ng kasamaan. Hindi ko sinasabi na hindi ka kakabahan, hindi ka matatakot, pero wala kang katatakutang kasamaan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka matatakot na ang sumpa ng kasalanan ay maaaring ipataw sa iyo pagkatapos ng iyong kamatayan. Bakit? Sapagkat tinanggap ni Jesus ang lahat. Tinanggap niya ang lahat ng parusa, ang puot ng Diyos. Hindi niya tinalikuran. Hindi niya ito pinadali sa kanyang sarili. Tinanggihan niya maging ang alak na merong halong mira para magmanhid ang kanyang katawan at hindi niya maramdaman ng sakit. Tinanggihan niya ang lahat ng ito. Hinarap niya ang lahat. At siya nagtagumpay. At kung kayo nanampalataya sa kanya, lahat ng ito para sa iyo. Kaya kung tayo nakaunawa sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, masasabi natin, wala tayong dahilan para hindi maglingkod sa Kanya. Hindi magpuri sa Kanya. Hindi ibigay ang ating buhay sa Kanya ng buong buo. Hindi magtiwala at magmahal at sumunod sa Kanya. What else can we do but to bow the knee and then walk in all His ways? What else can we do but to honor Him, to submit to Him?
and to serve Him as King. Yan ay para sa iyo bilang Kristiyano. Ang totoong Kristiyano ay Kristiyano magpakailanman. Ang totoong nakaintindi at nakaunawa sa ginawa ni Jesus sa kanyang buhay ay mabubuhay ng may buong pasasalamat hanggang katapusan. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, Kristiyano ka nga bang totoo? Nakikita ba sa buhay mo ang pagpapasakop sa kanyang ginaan? Buo ba ang ibinibigay mo sa kanya tulad ng ibinigay niyang buong sarili sa parusang galing sa Diyos alang-alang sa isang makasalanan mo? Dapat natin suriin ang ating sarili ngayon. Ito ang oras ng pagsusuri. Sabat mas madalas, tinitingnan natin ang pakinabang, hindi natin tinitingnan ang ating pasasalamat sa pakinabang na ating tinatanggap. Hindi tayo maniligtas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, ng ating performance, pero tayo po ay mayroong pusong dapat mapagpasalamatin sa Diyos sa kadakilaan ng pagpapalang ating tinanggap. Kamusta yung ating pamumuhay sa daan ng kabanalan? Yung ating commitment sa church, yung ating commitment sa mga bagay na may kinalaman sa kaharian, sa Ebanghelyo. Na minsan, kinakailangan ka pang paalalahanan, kinakailangan ka pang itulak para gawin mo ang iyong tungkulin. Kung ikay nakaunawa ng gusto, ibibigay mo ng buong lahat sapagkat you owe everything for God. How much we owe? How much we owe? Is it not worth a whole lifetime of delighted gratitude, love, trust, and obedience? Yes. No, kung laban ka dito sa katotohanan ito, kung sa tingin mo masyadong mahirap yung mga bagay na yan, natatakot ka na baka hanggang ngayon hindi ka pa Christian. Baka hanggang ngayon hindi ka pa mananampalataya. Baka akala mo lang Christian. Kaya, itong oras ng pagsusuri, suriin mo sarili mo. Kristiyano ka bang totoo? Sapagkat kung Kristiyano kang totoo, mapupuno ang puso mo ng pasasalamat at makikita yan sa pang-araw-araw mong paglilingkod sa Diyos. Uunahin mo siya sa lahat ng bagay. At ang paglilingkod sa iyo ay hindi mahirap. Kundi ito ay isang privilege. We owe everything to Christ. Tinanggap niya ang lahat. Kaya dapat ibigay din natin ang lahat bilang pasasalamat. Panginoong Diyos, salamat po sa mga salita mo ito. Kami kapagulay-gulayan niyo. Sulat mo sa aming mga puso. Sana ay patuloy mo kami hamunin. Ibigay namin ang buo para sa iyo. Patawarin mo kami sapagkat pagkaminsan at madalas, hindi lang minsan, hindi namin ibinibigay ang lahat. At kung maaring laban kami sa pagbibigay ng buong buhay namin, ang buong puso namin sa iyo, maaring ang sinasabi nito, baka hindi pa kami Kristiyano. Kaya tulungan mo magsuri ang bawat isa. Ang isang totoong Kristiyano na nakilala si Jesus, nakita na siya'y walang magagawa para sa kanyang kaligtasan. At ang kaligtasan niya, nakadepende lamang doon sa ginawa ng aming Panginoon sa Kristo sa krus sa isang Kristiyano. Handa rin ibigay ang lahat bilang pasasalamat. Kung hindi ito ang nasa puso, maaaring Panginoon Diyos, wala pang kaligtasan. At nakalulungkot at mapanganib ang daan ng isang taong ganito. Sapagkat maikli ang buhay. Bukas makalawa haharap kami sa isang bagay na ayaw namin mangyari. Sana, yan ang mga. Pero sa mga mananampalatayang totoo, Panginoong Diyos, patuloy mo kami hambukin. At patuloy mong ilagay sa aming puso ang sariwang katotohanan ito that we have to give everything for Christ. And I pray, help us. Sapagkat mahina kami at marunong. Madaling mahal. Tulungan mo. Hindi sana maging kabigatan sa amin ang paglilingkod, ang pagsamba, ang pagpupuri, ang pagmamahal sa mga kapatid, ang pagyakap sa isa't isa, ang pagtulong sa mga nangangailangan, ang pagkakaroon ng bahagi sa larangan ng pagpapalaganap ng iyong Ebanghelyo. Kundi ito isang kasiyahan
isang kagalakan, isang privilege, isang pasasalamat kay Kristo na ibinigay ang lahat para sa kanyang mamiligtas. Yes, Lord. Kami, Panginoon, tulungan niyo po kami. Salamat po. Kami na namin sa mga Jesus. Amen. Ay,